Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang daan patungo sa tagumpay, sa career, sa financial, at saka kung tama ba yung landas na tinatahak mo. Ano pa yung magandang kapalaran na nakalaan sa'yo? Dito ko babasahin sa tasa yung kapalaran mo. Pasensya na kung hindi nyo masyadong makikita kasi mas magfo-focus ako sa reading na ito. Sa cup na ito ay pinapakita na meron kang person na hiniwalayan sa nakaraan at pagkatapos ng separation na ito, yung bang nagkasunod-sunod yung challenges, kumbaga hindi mo makitaan ng pag-asa yung buhay mo dahil sa iritado ka at saka nafo-focus ka sa problem. At katulad ng mga tala sa langit ay maraming option at chances na para sa iyo. Huwag mong kontrolin yung buhay mo kasi mas lalo ka lang mahihirapan. Start moving again. At saka meron ka ng karelasyon ngayon or magkakaroon ka. Ito yung proteksyonan mo kaysa sa natapos. Panatilihin na maganda ang image kahit na sa mga panahon na kailangan mo din ng makikinig sa iyo. May mga blessings na darating at saka panatilihin na may kapayapaan sa mga kaibigan, sa relatives at sa family. Bukod sa pagiging masipag, magaling ka ring mag-budget ng financial mo. At saka hindi lang doon, mabuti ka kasi sa kapwa mo kaya kung hindi ka magiging mayaman sa kaibigan, magiging mayaman ka sa financial. Ito yung magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. May mga problemang dumarating sa iyo pero nasusolusyonan mo din agad. At saka nga pala, yung successful sa financial, yun ay dahil sa ang ilan sa inyo magaling ka rin sa negosyo. May letter P dito sa cup mo na connected sa iyo or letra ng pangalan mo. Yung swerte mo pwede mong matagpuan sa bansa natin or sa ibang bansa. Ito lang yung ingatan mo. Yung bang masobrahan sa kapaguran. I-enjoy mo yung pinaghirapan mo kasama yung family at saka mga taong tumulong sa iyo. Ang maganda pa sa ugali mo ay yung hindi ka nakakalimot na magpasalamat sa Diyos. Hindi ka man nagdadasal pero napapatingin ka sa langit. At saka yung swerte na darating sa iyo, akala mo hindi mo pa ito makakamit. Akala mo malayo pa pero paparating na. Marami kang dapat simulan na positive at tapusin yung mga negative. Magtiwala sa sarili at saka lakasan mo yung loob mo. At saka guys, tingin ko sa bansa na pupuntahan ng ilan sa inyo, sa Asia, sa yung may sand. Meron ding sulat na hindi alphabet. At saka, wag mong kontrolin yung buhay mo. Sumunod ka sa daloy. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pero ang tutukuyin ko sa reading, karamihan ay patungkol sa iyo. Yun nga talaga yung buhay mo. Merong swerte na darating sa buhay mo. Kasi yun yung pinapakita after ng madilim na panahon na or struggle sa buhay mo. Magpapatuloy yung swerte mo at saka ganun din sa financial.
At saka wag mo rin isipin na mabagal yung dating ng swerte sa iyo. Kasi mapipressure ka lang. Di ba sinabi na sa tasa reading na wag i-control yung buhay mo. Maraming mangyayari sa buhay mo na kailangan mong matutunan, i-adapt, at saka mag-grow. At saka sundin mo kung ano yung nasa puso mo at saka yung talas ng kutob mo. Yun yung magiging guide mo para tuloy-tuloy yung tagumpay na nakalaan sa iyo. At saka kung ano man yung nagpapatrigger sa iyo, isa-isahin mo tong suriin or harapin. At saka merong salamin, diba? Kasi ang ilan sa inyo, naiisip mo na ang daming nagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin lang nito ay kinakalimutan mo na kung ano ka sa nakaraan. Deserve mo yung mga bagong chapter na sisimulan. At syempre, yung mga bagay na nakasanayan mo na hindi mo kayang i-let go, kapag nasimulan mo na kalimutan ito or i-let go, magiging maganda rin yung pakiramdam mo. At kung ano yung nangyari sa past at nangyayari sa iyo ngayon sa present, yan yung nararapat at nakatadhana sa iyo. Kaya kailangan mo magpatuloy. Mas marami pang makakabuti para sa iyo ngayon kesa sa nakaraan. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Deserve mo nga talaga ito kasi sunod-sunod na eh. Ace of Wands, the Wheel of Fortune, at the World. Tatlong cards na ito ang nagsasabi na marami ng malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo. I-enjoy mo ito kasi pumapabor na sa iyo yung kapalaran at saka makakapag-abroad ka din. Pwedeng ikaw yung nag-invite sa family mo para makarating sila sa lugar mo or nagtrabaho ka sa ibang lugar para masuportahan yung mga kailangan mo. Sa negosyo, maganda yung nagiging resulta, merong improvement at saka marami pang oportunidad na darating. Ang ilan naman sa inyo, gusto mo ng pagbabago sa karir mo, kaya pipiliin mo na mag-quit sa trabaho at magpunta sa ibang lugar or ibang bansa. Maganda yung trabaho na iniwan mo eh. Malaki din yung naitulong sa iyo. Pero marami ka pang pangarap or marami ka pang gustong gawin sa buhay mo na improvement. At saka mas magiging happy ka sa bago mong papasukan na trabaho. Para naman sa ilang single or nasa relationship, yung person na nakatuluyan mo or nagugustuhan mo ay hindi mo kalahi. Pareho kayong may matututunan sa isa't isa. Ang ilan sa inyo sa relationship, nagsasama na kayo ng person mo pero hindi kayo nakatira sa bansa natin, sa ibang bansa or ibang lugar. Pareho kayong mature sa relationship nyo. Sa mga single, magiging busy kayo pareho ng person. Pwedeng kaibigan mo pa lang siya, kinikilala mo, kasi maraming movement. Pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho or ipinakilala sa iyo. At saka gumagawa ka ng paraan na para ma-impress lalo siya sa iyo. Iba kasi talaga kapag hindi kayo pareho ng lahi. Ang dami nyo kailangan tuklasin. 5 of Pentacles, 3 of Cups, at the Empress. Pinakita na kanina sa tasa na nababagalan ka sa progress ng buhay mo, pero ang hindi mo alam na yung mga nakikita mo online sa social media
or mga kaibigan mo ang mas nagbigay sa'yo ng idea or lakas ng loob para magpatuloy? Nakailang words ka na para sa secure at prosperity na matatamo mo sa buhay? Tuloy-tuloy lang yung cards mo patungkol sa swerte. Kaya iwasan mong mag-overthink. Sa financial, kung nagkakaroon ka man ng problema, pansamantala lang ito. Kaya sinasabing magpatuloy ka para ikaw mismo yung gumawa ng paraan at hanapin yung tagumpay. Kasi matatamo mo ito. Overflowing na financial abundance na isi-celebrate mo pa sa family mo or mga kaibigan. At ito yung tamang panahon para magsimula ka na mag-invest at saka ang ilan sa inyo meron kang pinapaayos or pinaplano na negosyo. Dun mo ibinubuhos yung financial na meron ka. Kasi nga nakadalawang cards ka na wise ka sa pag-handle ng financial mo. Na kahit hindi ka masyadong nakakapag-ipon, gusto mong nakikita yung mga pinaghirapan mo. Pwedeng para sa gamit, sa alahas, sa bahay, sa sasakyan, yung mga ganun ba? Na maibebenta or maisasangla mo din kapag ka nangailangan ka ng financial. Sa mga single, nakadalawang cards ka na kung meron kang person na nagugustuhan, sabihin mo sa kanya kasi mahanap mo yung true love mo soon. Sa mga nasa relationship, kailangan nababalanse mo yung oras mo sa sarili, sa trabaho, at saka sa loved ones. Yun yung kailangan mo, yung suporta ng mga taong nagpapahalaga sa iyo para hindi ka ma-stress o ma-burn out sa trabaho or negosyo. Kapag ka nawalan ka kasi ng connection sa family mo, nagkaroon ng distansya, magkakaroon ng pagtatalo, yung problem mo dadami. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo ay meron kayong baby, may mga anak kayo, kailangan niya ng suporta mo. Hindi lang sa financial, kundi yung sa pagmamahal at atensyon. Pero may mga water sign na marunong din bumalanse sa buhay. Pero minsan talaga nagiging hectic ang schedule. The Emperor, the Strength, at Six of Swords. Nasa tamang direksyon ang buhay mo. Tama yung journey na tinatahak mo sa buhay. Yun yung ipinapakita kahit dito sa mga cards na ito. At saka, mas ina-apply mo sa sarili yung self-control at saka healing. At saka, nakadalawang cards ka na para sa infinity. Ito at saka ito. Yan dalawa. Ibig sabihin yan, walang hangganan. Parang number 8. Dahil sa karamihan ng cards mo ay positive, positive yung tinutukoy na walang hangganan. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa kahit na may mga dumarating na problema sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, meron kang pamamaraan para makamove on. Ang ilan, magbabakasyon, magta-travel ka. Ang iba naman ay bibilan mo yung sarili mo ng bagong gamit. Or ititreat mo yung sarili mo dahil na rin sa mga magandang nangyayari sa buhay mo. At saka sa kalusugan, dalawang cards na yung nagsasabi na merong good health ang mga water signs. Ang ilan sa inyo, nagkaroon man ng illness ay magkakaroon pa rin ng recovery. Kasi nga, hindi nakikita sa iyo na meron kang sakit, masiyahin ka pa rin. Pinagsusumikapan mo din na palitan na yung mga maling nakagawian.
Sa mga single, nakadalawang cards ka na napaka-patient mo sa person na nagugustuhan mo. Itong additional card muna, 7 of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga taong hindi mo dapat pinapakisamahan na. Pero dahil sa wise ka, alam mo na ganito yung gagawin sa'yo ng person na pinapakisamahan mo. Kaya kung akala ng person na nagbe-betray sa'yo or niloloko ka, na naisahan ka na, hindi. Kasi alam mo lahat yung nangyayari. Nakadalawang cards ka na mas ginagamit mo yung isip mo na para ikaw yung magwagi. At saka nakatatlong cards ka na sa pag-let go sa mga unhappy na situation. Para sa ilang single, ang advice ng cards, huwag ka masyadong magpa-miss dun sa potential person para hindi niya makalimutan yung feelings niya sa iyo. Aakalain kasi ng potential person na wala ka talagang gusto sa kanya dahil sa wala kang time. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang gusto ng person mo, siya yung nasusunod sa relasyon nyo. Ang dapat i-focus sa relasyon ay yung pagtibayin ito. Ito yung angel number mo, 444. Something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Kahit yung angel number mo, connected pa rin sa lahat ng cards na meron talagang changes at saka blessings na darating sa iyo. I-add ko lang guys para sa mga nasa relationship. Hindi naman kailangan maghiwalay kayo ng person mo, pero ang ilan sa inyo kailangan ng pagkakaisa para mas magtagal yung relasyon. Ito naman yung ilan sa katangian na hindi mo napapansin sa sarili. Pag-uugali o kaya yung posibleng mangyayari or nangyayari na sa iyo. Meron kang admirer, pwedeng lover ito o kaya person na humahanga sa iyo. Kasi meron kang magandang itsura. Kapag talaga may self-love, mapapangalagaan mo yung sarili mo. Magaling ka ring magluto, isa yan sa hinahangaan sa iyo. Mas lalo pang magiging maganda yung aura mo or itsura kasi pregnant ka. Bagong simula din ito para sa ilan. At saka nakadalawang words ka na para sa masiyahin. Makwento ka rin, lalo na sa mga kakilala. Pero aware ka din na nasosobrahan ka sa pagiging masiyahin or kakasalita. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng sakit pero hindi naman to yung malubha. Kasi sa mga tarot cards mo palang good health at saka merong recovery. At kahit dito, di ba, pinakita yung masiyahin. Sa tasa reading, binanggit na rin ito, di ba, na nagkaroon ng breakup. Ito yung tawagan nyo ng person mo, honey. At saka gusto ng person mo yung scent or amoy mo. At saka sincere ka rin sa mga sinasabi mo at ginagawa.